Alright, so hi there, future LPTs and top natchers. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at welcome sa ating live session for Filipino Majorship. Okay, so sa mga nandito na, sige kindly tag and mention your friends na pumarito na sa ating platform. Sapagkat ito po ay public live, so basically ito po ay open para sa lahat ng Filipino majors. And gusto ko lang pong batiin ang lahat ng pumasa for the March 2026 licensure examination for teachers, 'di ba? Wala na, lisensyadong guro na. So, congratulations po sa inyong lahat at sa mga hindi naman po pinalad, isang mahigpit na yakap po sa inyong lahat at huwag humawala ng pag-asa sapagkat naniniwala ako na darating din yung time na ipagkakaloob ng may kapal yung inaasam nyo na lisensya. Siguro hindi pa ngayon. Baka bukas, makalawa, kayo naman ang magse-celebrate. Alright? So, ang daming nagbabalik. Okay, licensed professional teacher, kahit 3 beses lang po nakadalo sa inyo. Alright, so congratulations po, sir. 3 beses lang nakadalo at licensed professional teachers na. Again, congratulations po sa lahat ng mga pumasa. So, and sa mga gusto kong mag-join sa ating exclusive review group, ay pwede pa po kayong humabol sapagkat lahat ng sessions po natin is recorded, kaya pwede nyo kong balikan anytime. Okay, hanggang dulo na po yung 500 pesos, hanggang final coaching na po. Okay, ang daming nagbabalik, si Sir Aiken. Sampaguita Babies nyo po, LPT NAS. Kayo lang po pinanggalingan ko po ng Filipino Majorship with 91% yung kanyang rating sa Filipino Major. 'Di ba? Ang taas ng rating. Baka soon may kasama na akong magle-lecture. Okay, ang daming nagbabalik. Again, congratulations po sa inyong lahat. 'Di ba? Ingatan niyo po lagi ang inyong mga lisensya. Congratulations po at maraming salamat sa tiwala na ibinigay nyo sa program natin. Okay, so without further ado, let's start. Ang atin hong tatalakay ngayon ay hinggil sa ugnayan ng wika, kultura at lipunan. So by the way, klaklaruhin ko lang that our majorship is 40% sa inyong overall na rating. Kasing bigat ng proof ed ang ating majorship. Baka kasi tinitake for granted nyo, ay, Filipino lang naman yan. Kaya yang hatakin ng Gen Ed at Proof Ed. Again, kasing bigat ng Proof Ed ang ating majorship. Okay, so disclaimer lamang po that all contents and intellectual property belong to the rightful owners. No copyright infringement is intended and it is for educational purposes only. Diba? Ang daming nagbabalik. Okay, and before we proceed with our question number 1, sisimulan muna natin sa pagmamanifest. Okay, manifest lang po tayo ng manifest hanggang sa magkatotoo. Again, pakikomento nga po ang yung mga pangalan na may LPT with top notcher sa dulo. Lubusin nyo na ang pagmanifest. Diba? At least, kung hindi man mag-top, ang magiging bagsak nyo with high board rating. And also, ini-encourage ko po kayo that your rating magagamit nyo po yan pagdating sa ranking. May kaakibat na puntos po yan pagdating sa ranking. So, kapag medyo mataas yung rating na nakuha nyo, most likely, yung puntos niyan is mataas rin. Okay, sige. Again, before we proceed with our question number 1, pakikomento nga po ang yung mga pangalan na may LPT sa dulo. So, am I loud and clear po ba? Alright. Sige. Diba? Nilubos na. Top Notcher 2026, Sir Solomon. I-claim na natin yan. Okay, number 1. Ito ay simula inkognitibo sa pagtuturo ng wika na nagsasaad na ang bawat tao ay nagaganyak na kumilos sa pag-asang may matatamong gantimpala or pabuya. So, is it letter A, automaticity? Letter B, pansariling pagganyak? Letter C, strategic investment? Or letter D, pag-aasam ng gantimpala?
So what is your answer for question number 1? Pakikomento ko. Sige, tingnan natin. Last session, natalakay na ho natin to. Ngayon, aalamin lang natin kung naaalala pa ba. Sige, kung naaalala pa ba. Again, ang hinahanap natin, ito ay simulaing kognitibo sa pagtuturo ng wika na nagsasaad na ang bawat tao ay nagaganyak na kumilos sa pag-asang may matatamong gantimpala or pabuya. Andiyan na po yung clue, pag-asang may matatamong gantimpala. 'Di ba? Andiyan na po yung clue mismo. Again, kung marunong kang maghanap ng context clue, mataas yung chance na papasa at magta-top ka sa board exam. So mukhang iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. And for this one, this is letter D, delta ang tamang sagot. Again, ang tao raw ay nagaganyak na kumilo sa pag-asang may matatamong gantimpala or pabuya. Okay, so this is letter D, delta. Ano nga yung example natin the last time? Di ba kay Kidlat? Si Kidlat, diba? Upang makuha niya yung Spider-Man na laruan, kinakailangan niyang pagtrabahuan. Nang sa gayon ay magkapera siya. Na ang bawat tao ay nagaganyak na kumilos sa pag-asang may matatamong gantimpala pagkatapos. Okay, for this one, this is letter D, delta po ang tamang sagot. Okay, again, number 1, this is letter D, delta. So, pag sinabi naman nating automaticity, so ang tatandaan nyo lang, ito naman ay nagsasaad na ang pagkatuto, again, automaticity, ito ay nagsasaad na ang mabisang pagkatuto ng wika ay nakasalalay sa isang sistematiko. Again, kapag nakasalalay sa sistematiko, that is under automaticity. Ang pansariling pagganyak naman, ito yung mas mahalaga yung meaningful learning kaysa sa pagsasaulo. Again, kapag mas mahalaga yung makabuluhang pagkatuto kaysa sa pagsasaulo, then that is under pansariling pagganyak. Ang strategic investment naman, ito yung nagsasaad na ang bawat tao or ang pagkatuto ng bawat tao ay nakasalalay sa inilaang panahon. Kapag mayroong inilaang panahon, that is under strategic investment. Ang pag-aasam ng gantimpala naman, ito ay naniniwala na ang bawat tao ay nagaganyak na kumilos sa pag-aasam na may matatamong gantimpala pagkatapos. Okay, so for this one, this is letter D, delta ang tamang sagot. Okay, sige, naaalala pa po ba to? So, narito ang mga simulaing kognitibo sa pagtuturo ng wika. Again, una, we have automaticity. Ang tatandaan nyo lang, ito ay naniniwala na ang mabisang pagkatuto ay nakasalalay sa isang sistematiko. Again, sistematiko, automaticity yan. Ang makabuluhang pagkatuto naman, ito ay nagsasaad na mas mahalaga ang makabuluhang pagkatuto kaysa sa pagsasaulo or memorization. Ang pag-aasam ng gantimpala naman, ito yung hinahanap natin. Ito yung nagaganyak yung tao na kumilos sa pag-aasam na may matatamo siyang gantimpala pagkatapos. Ang pansariling pagganyak naman, ito yung ginagawa mo ang isang bagay hindi dahil sa reward but because gusto mong i-improve ang iyong sarili. Again, pansariling pagganyak, ito yung ginagawa mo yung isang bagay, it's because you want to improve yourself. Okay, ganon ang paniniwala ng pansariling pagganyak. So for this one, this is letter D, delta ang tamang sagot. Okay, number 2, napuna ni Donna na tinititigan muna siya ng kanyang anak ng masinsinan bago siya simulan na tawaging mama. Aling teorya ng wika ito? So is it letter A, teoryang inative, letter B, teoryang behaviorist, letter C, the teoryang cognitive, or letter D, teoryang makatao? So what is your answer for question number 2? Pakikomento ko. Sige, tingnan natin. Again, kung marunong kayong mag-analyze sa tanong na ito, makukuha nyo. 'Di ba? Alam niyo na kung ano-ano yung mga function ng inative, behaviorist, cognitive, at makatao. So all you have to do is to identify. Okay, number 2, I see a lot of letter B, bravo, very good. Sapagkat for this one, this is letter B, bravo ang tamang sagot. Again, this is letter B, bravo. Di ba hindi mo naman kasi mapapansin ang isang bagay kung hindi ito paulit-ulit na nangyari. Di ba napuna ni Donna
na tinititigan muna siya ng kanyang anak ng masinsinan bago siya simulan na tawaging mama. Di ba? Hindi mo naman mapupuna or mapapansin ng isang bagay kung hindi ito paulit-ulit na nangyari. At kapag sinabi nating paulit-ulit na nangyari, saan yan under? So that is under teoryang behaviorism. So ngayon ang tanong, sino ang proponent ng teoryang behaviorism? Ala, baka nakalimutan na. So, again, sino yung proponent ng teoryang behaviorism? Siya ay walang iba kundi si B.F. Skinner. How about teoryang enative? Sino ang proponent? That is Noam Chomsky. Okay, ang enative naman, ito ay naniniwala na likas na natututo ang isang bata kahit hindi turuan. Yan yung paniniwala ng teoryang enative. Ang cognitive naman, ito ay naniniwala na ang pagkakamali ay palatandaan ng pagkatuto. So, sa paniniwala ng cognitive ay, okay lang na magkamali. Importante natututo. Okay, ganun yung mindset ng cognitive. Ang teoryang makatao naman, kapag involved yung salik pandamdamin or emosyon ng isang tao, that is under teoryang makatao. Okay, so for this one, this is letter B, Bravo, ang tamang sagot. Okay, number 3. Madalas nagbibigay ng drill o pagsasanay sa aralin ng talasalitaan si Binibining Ruby. Binigyan niya ng pabuya ang mga mag-aaral na makakuha ng mataas na score. Sa sitwasyong ito, makikita ang anong teorya sa pagtatamo at pagkatuto ng wika. So, is it letter A, the teoryang humanist? Letter B, teoryang behaviorism? Letter C, teoryang inatism? Or letter D, teoryang cognitive? So, what is your answer for question number 3? Pakikomento ko. So, ang daming nagbabalik. So, once again, congratulations po sa inyong lahat. Diba? Finally, nagbunga lahat ng inyong pagod at puyat. Okay, number 3, I see a lot of letter B, Bravo. Ano yung context clue na pwede nating i-highlight? Diba, nagbibigay ng drill. So, dyan pa lang, alam na agad natin kung ano yung sagot. Kapag mayroong pagsasaulo, pagdidrill, pag may memorya, rewarded reinforcement, kapaligiran, that is under anong teorya? Behaviorism. So, for this one, nagbibigay siya ng drill. Diba, ang dami ng context clue dyan. Mga pabuya, reward, at reinforcement. So, basically, this is under teoryang behaviorism. This is letter B, Bravo po, ang tamang sagot. Okay, again, ang teoryang humanist, ano nga ulit yung tatandaan natin? Kapag involved yung salik pandamdamin or emosyon ng isang tao, that is under teoryang humanist o makatao. Ang teoryang inatism naman, ito ay naniniwala na likas na natututo ang isang tao kahit hindi turuan. Ang cognitive naman, ito ay umaayon sa konsepto ng seriation. Again, kapag umaayon sa konsepto ng seriation, that is cognitive. Kung bata yung tuturuan mo, dapat angkop sa kanilang edad. Di ba? Simple to complex dapat. That is according to teoryang cognitive. Kapag ang pagkakamali ay palatandaan ng pagkatuto, cognitive pa rin yan. So for this one, this is letter B, Bravo po, ang tamang sagot. Okay, number 4, sino ang nagpaliwanag na ang kakayahan sa wika ay kasama na pagkasilang at likas na nalilinang habang nakikipag-interaksyon ang bata sa kanyang kapaligiran? So, is it letter A, Henry Gleason? Letter B, Benjamin Lee Worth? Or letter C, Haring Samaticos? Letter D, Noam Chomsky? So, what is your answer for question number 4? Pakikomento ko. Again, sino raw ang nagsabi na ang kakayahan sa wika ay kasama na pagkasilang? Andiyan na po yung clue. 'Di ba? Kasama na pagkasilang. At ito ay nalilinang or nai-enhance habang nakikipag-interaction ang bata sa kapaligiran. So for this one, this is under letter D, Delta, ang tamang sagot. Okay? Si Noam Chomsky. Anong teorya? That is under teoryang inatism. Okay? Again, teoryang inatism. So this is letter D, Delta. So si Benjamin Lee Worth naman, siya yung nagsabi na ang wika ang humuhubog kung paano tayo mag-isip at siyang nagdidetermina kung ano yung kaya nating isipin.
Ayon naman kay Haring Samaticos, ang wika ay sadyang natutuhan kahit walang nagtuturo. So baka kasi malito kayo. Again, kay Haring Samaticos hanggang walang nagtuturo lang. 'Di ba? Ang kay Noam Chomsky kasi may karugtong. Kay Haring Samaticos naman, tatandaan nyo lang, hanggang kahit walang nagtuturo lang. Si Henry Gleason naman, siya yung nagsabi na ang wika raw ay masistemang balangkas. Again, masistemang balangkas. Kapag sinabi natin masistemang balangkas, may sinusunod na order. Unang naging tunog, naging salita, naging parirala, hanggang sa makabuo tayo ng pangungusap. 'Di ba? Ito ay masistemang balangkas. May sinusunod na order. So that is according to Henry Gleason. Okay, number 5, ang mag-aaral ni Teacher Kim na si Rubiel ay parating balisa sa kanyang klase. Lagi niyang sinasabi sa guro na mahina siya sa asignaturang Filipino. Anong teorya sa pagkatuto ng wika ito? So is it letter A, the input hypothesis? Letter B, the acquisition learning hypothesis? Letter C, the monitor hypothesis? Or letter D, the affective filter hypothesis? So what is your answer for question number 5? Pakikomento ko. Okay, again, lagi niyang sinasabi sa guro na mahina siya sa asignaturang Pilipino. Andiyan na po yung clue. Number 5, bakit iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors? Andiyan na po yung clue. 'Di ba? Involve yung emosyon, salik pandamdamin ng isang tao. So, alin dyan? Number 5, may nakikita ko na sumagot ng letter C, Charlie. Okay, very good at naparito. Sapagkat for this one, this is letter D, delta ang tamang sagot. Again, andyan na po yung clue. Lagi niyang sinasabi sa guro na mahina siya. Involve yung salik pandamdamin at emosyon ng isang tao. So that is under affective filter hypothesis. This is letter D, delta. Bakit nga ba letter C yung pinili nyo? Ano nga ulit yung tatandaan natin kapag sinabi nating monitor hypothesis? Diba ito yung naniniwala na ang pagtatamo at pagkatuto ay magkaugnay. Yun yung tatandaan nyo. Iba yung tinatanong sa number 5. Ano naman yung kabaliktaran ni monitor hypothesis? That is the acquisition learning hypothesis. Again, ano ang kabaliktaran ni monitor hypothesis? Isasagot nyo, acquisition learning hypothesis. Sapagkat ang acquisition learning hypothesis, ito ay naniniwala na ang pagtatamo at pagkatuto ay magkahiwalay. Again, magkahiwalay, that is the acquisition learning hypothesis. Pero kapag magkaugnay, M, that is for monitor hypothesis. Okay, nakuha ho ba? How about input hypothesis? Sige, nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan. Ano naman yung tatandaan natin kapag sinabi natin input hypothesis? Ito naman ay naniniwala na ang pagkatuto ng wika ay natututunan sa prosesong payak. Again, kapag ang wika ay natututunan sa prosesong payak, that is under input hypothesis. Okay, nakuha ko ba? Sige, hindi na ba nalilito? For this one, this is letter D, delta, ang tamang sagot. Okay, number 6. Hindi nakakalimutan ni Binibining Acosta na laging purihin ang kanyang mga estudyante katulad ng pagsasabi ng magaling. Aling teorya sa pagkatuto ng wika ang ipinamamalas ni Binibining Acosta? So is it letter A, behaviorism, letter B, enatism, letter C, teoryang cognitive, or letter D, teoryang makatao? So what is your answer? Pakikomento ko. Andiyan na po yung clue, magaling. Bakit letter B, bravo, ang sagot ng ating Filipino majors? Again, magaling. Reward at reinforcement, very good. Saan yan under? Okay, di ba kapag sinasabihan mo yung isang bata pagkatapos gumawa ng mga gawain, ay, very good. Mas nagaganyak pa silang kumilos. So that is under behaviorism. Letter A, alpha ang tamang sagot. Hindi po to inatism. Ano nga ulit yung paniniwala natin sa inatism? Andito si Sir Riden. Sir Riden, ang ating top notcher last season. So bakit nandito si Sir Riden?
Again, welcome back, Sir Reden. So, I guess nagle-lecture na rin si Sir Reden for Filipino majorship. Okay, again, for this one, this is under teoryang behaviorism. Ano nga ulit yung tatandaan natin kapag sinabi nating inatism? Ito ay naniniwala na ang tao ay natututo kahit hindi turuan. Likas yung pagkatuto. Ang cognitive naman, ito ay naniniwala sa konsepto ng seriation plus. Diba? Ang pagkakamali ay palatandaan ng pagkatuto, that is under teoryang cognitive pa rin. Ang makatao, kapag involved yung salit pandamdamin or emosyon ng isang tao, that is under teoryang makatao. Okay, so for this one, this is letter A, alpha, ang tamang sagot. Okay, number 7, ayon sa pagtatakda ng batas, ipinag-utos ang paggamit ng wikang Filipino sa mga sumusunod maliban sa isa, ano ito? Is it letter A, pambansang sentro ng media? Letter B, letterhead ng mga kagawaran? Letter C, sertipiko at diploma? Or letter D, gusali, edipesyo at tanggapan ng pamahalaan? So what is your answer for question number 7? Pakikomento ko. Okay. Sabi ni Sir Reden, magandang hapon po Ma'am Joyce. Nasa mabuting kamay ang mga viewer ngayong hapon. Alright, so maraming salamat po Sir. And hanggang ngayon, hindi pa rin, I'm still nakaka-proud pa rin, di ba? Top notcher sa Filipino, si Sir Reden. Okay, number 7. Mukhang iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. Mayroong sumagot ng letter A at mayroong sumagot ng letter B. Bravo. So for this one, this is letter A, alpha, ang tamang sagot. Again, pambansang sentro ng media. Again, hindi ho lahat ng wikang Ingles ay nasasalin sa wikang Filipino. So maliban sa, except sa isa. Of course, that is the pambansang sentro ng media. This is letter A, alpha. Okay, number 8, sino ang pangulong nagdeklara na Filipino ang itatawag sa wikang pambansa? Is it letter A, Manuel Quezon, letter B, Corazon Aquino, letter C, Fidel Ramos, or letter D, Jose Romero? So what is your answer for question number 8? Pakikomento ko. Again, sino yung pangulong nagdeklara na Filipino ang itatawag sa wikang pambansa? 'Di ba 1987 Constitution na pagtibay na Filipino ang magiging batayan ng ating wikang pambansa. So ngayon ang tanong, sino ang pangulong nagdeklara? Okay, number 8. Again, F po yan. I see a lot of letter A, alpha, mabuti at naparito. Sapagkat for this one, this is letter B. Bravo ang tamang sagot. Again, this is letter B, bravo. Corazon Aquino. 'Di ba? Si Manuel Quezon kasi, siya yung nagdeklara na Tagalog ang magiging batayan ng ating wikang pambansa. Again, kapag Tagalog, sino ang nagdeklara na Tagalog ang magiging batayan ng ating wikang pambansa? Then isasagot nyo Manuel Quezon. However, ang tinatanong rito is yung F. Filipino, yung kasalukuyan. So for this one, this is Corazon Aquino. Sa P naman, ang nagdeklara na Pilipino yung itatawag sa ating wikang pambansa ay si Jose Romero. Okay, but for this one, this is letter B, bravo. Again, Manuel Quezon, Tagalog. Corazon Aquino, yung F, Filipino. Jose Romero, P. So, yun lang yung tatandaan nyo. Again, Quezon, Tagalog. Aquino, yung kasalukuyan, F, Filipino. Jose Romero for the P. Okay, so for this one, this is letter B, bravo. Si Fidel Ramos naman, siya yung naglagda sa taunang pagdiriwang ng buwan ng wika tuwing Agosto 1 to 31. Again, tuwing Agosto 1 to 31, si Fidel Ramos ang naglagda sa pagpapatatag ng buwan ng wika na kung saan ito ay dapat sineselebrate natin August 1 to 31. So may nagtatanong, ma'am, makikita pa rin po ba namin to sa account mo?
Alright? So, ang nakagandahan kasi kapag enroll ka sa program natin, right after this live is maa-access mo 'to sa ating private group. Kung hindi ka naman enrolled, so during live nyo labang po mapapanood yung mga session natin na ganito. Okay? Sige. Number 9. Nais ni Teacher Donna na bigyan ng gawain ang mag-aaral hinggil sa pagsama-sama ng angkop na mga salita upang makabuo ng ibang kahulugan. Ano ang maaari niyang gamiting kagamitan? So, is it letter A, the classification, letter B, the clustering, letter C, collocation, or letter D, declining? So, what is your answer for question number 9? Pakikomento ko. Again, nais ni Teacher Donna na bigyan ng gawain ang mag-aaral hinggil sa pagsama-sama ng angkop na salita upang makabuo ng ibang kahulugan. For example, bahag plus hari, naging bahaghari. So kapag pinagtambal natin yung dalawang salita na yun, nagkakaroon ng panibagong kahulugan. 'Di ba? Kapag sinabi nating bahaghari, that is rainbow, nagkakaroon ng ibang kahulugan kapag pinagsama mo yung dalawang salita. Okay, number 9. Mukhang iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. But for this one, this is letter C, Charlie, ang tamang sagot. Again, this is letter C, Charlie. Ito ay tinatawag nating collocation. Again, this is letter C, Charlie. So, diba? This is letter C, Charlie. Ang classification kasi, ito yung pagsasaayos ayon sa uri or kategorya. For example, matamis, dito na part. Yung mga maaalat dito. Again, pagsasaayos ayon sa kategorya, that is under classification. Ang clustering naman, ito yung mga salita na halos magkapareho na yung kahulugan. For example, tingnan, masdan, sulyapan. That is under clustering. Again, mga salita na halos magkapareho na yung kahulugan. Ang collocation naman, ito yung pagsama-sama ng angkop na salita upang makabuo ng ibang kahulugan. Declining naman, ito yung pagsasaayos-ayon sa tindi ng kahulugan ng salita. For example, yamot, ines, galit, poot. That is under declining. So for this one, this is letter C, Charlie. Okay, number 10. Nais si Teacher Kim na makilala ng mga mag-aaral ang kaugnayan ng mga salita ayon sa antas or tindi ng kahulugan na ipinapahayag. So ano ang maaari niyang kagamitan? Is it letter A, classification, letter B, clustering, letter C, collocation, or letter D, declining? So what is your answer for question number 10? Pakikomento ho. Alright? So ano muna yung context clue natin? Ano yung context clue na pwede nating i-highlight? Pagsasaayos ayon sa antas or tindi ng kahulugan ng isang salita. And that is letter D, delta, ang tamang sagot. Okay, sige, drill nga natin kapag classification. Ano yung tatandaan nga natin kapag sinabi natin classification? Again, ano yung tatandaan natin kapag sinabi natin classification? Nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan. Classification, what does it mean? Ano yung tatandaan natin? Ito yung pagsasaayos ayon sa uri or kategorya. Ang clustering naman, ito yung mga salita na halos magkapareho na ang kahulugan. For example, tingnan, masdan, sulyapan. Ang collocation naman, ito yung pagsama-sama ng dalawang salita upang makabuo ng ibang kahulugan. Ano yung ibang katawagan ng collocation? Kapag wala si collocation sa choices, ang hahanapin nyo, word association. Si declining naman, ito yung kaugnayan ng mga salita ayon sa antas or tindi ng kahulugan ng ipinapahayag. So for this one, this is letter D, delta. Alright, so we are done with this. Okay, number 11, sino ang unang punong commissioner ng KWF? Is it letter A, Virgilio Almario, letter B, Manuel Quezon, letter C, Arthur Casanova, or letter D, Marites Barrios Taran? So what is your answer for question number 11? Pakikomento ko.
Okay, mukhang na-overlook na naman ng ating mga Filipino majors. Again, ang tinatanong, unang punong komisyoner ng KWF. Iba-iba ang sagot ng ating Filipino majors, but for this one, this is letter A, alpha, ang tamang sagot. Again, kapag unang punong komisyoner ng KWF, that is Virgilio Almario. Kapag naman ang tinanong sa board exam, ganito kasi yung mga tanungan madalas sa board exam. Ang tinatanong mostly is yung una at huli. Una at huli. Okay? Sige. So ngayon, sino naman ang kasalukuyang punong commissioner ng KWF? Again, kapag ang tinatanong sa board exam, sino ang kasalukuyang punong commissioner ng KWF, then isasagot nyo, Marites Barrios Taran. Kapag wala si Marites Taran sa choices, isasagot nyo Arthur Casanova. Again, si Arthur Casanova kasi, na-appoint siya as commissioner sa KWF sa panahon ni Duterte. Si Marites Barrios Taran naman, siya yung na-appoint sa panahon ni Marcos. So kapag ang tinatanong is kasalukuyan, si Taran ang isasagot nyo. However, kapag wala si Taran sa choices, huwag na kayong maghanap ng iba. Isagot nyo na si Arthur Casanova. Okay, so for this one, this is letter A, alpha. Okay, number 12, ang mga salitang bahaghari, naghahari, kaharian, ay mga halimbawa ng, is it letter A, word metamorphism, letter B, jargon, letter C, the acronym, or letter D, the archaic words. So what is your answer for question number 12? Pakikomento ho. Okay, very good. Mga salitang nanganganak ng salita. So that is under word metamorphism. Letter A, alpha, ang tamang sagot. Again, this is letter A, alpha. What does it mean ba kapag sinabi nating archaic words? Again, archaic words, ano yung tatandaan natin kapag sinabi nating archaic words? Ito naman yung mga salita na hindi na ginagamit sa kasalukuyan. For example, salipaw-paw. 'Di ba? Salipaw-paw, that is eroplano. So, ngayon, hindi na siya ginagamit sa kasalukuyan. Ang tawag natin dyan, yan is mga archaic words. So, for this one, this is letter A, alpha. Okay, 13, ito ay tumutukoy sa kakayahang bigyang interpretasyon ang isang serye ng mga napakinggang pangungusap upang makagawa ng isang makabuluhang kahulugan. Is it letter A, linguistic competence? Letter B, social-linguistic competence? Letter C, discourse competence? Or letter D, strategic competence? So what is your answer for question number 13? Pakikomento ko. Again, ito ay tumutukoy sa kakayahang bigyang interpretasyon ang isang serye ng mga napakinggang pangungusap. Kapag may napakinggan ka, ay, ito yung magiging, translation. Again, kakayahang bigyang interpretasyon ang mga napakinggang pangungusap. That is under, is it letter A, linguistic competence? Letter B, social-linguistic competence? Letter C, discourse? Or letter D, strategic? So, 13, mukhang iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. For this one, this is letter C, Charlie, ang tamang sagot. Again, ang tatandaan nyo lang, kakayahang bigyang interpretasyon yung mga napakinggang pangungusap. That is under discourse competence. Again, this is letter C, Charlie, ang tamang sagot. Okay, sige, mamaya na natin erasyo. Tingnan natin kung makakatama ba sa number 14. Okay, 14, ayon sa mga teorya ng kakayahang komunikatibo, ito ay lawak ng kasanayan na mapanatili ang komunikasyon or mabigyang lunas ang mga gap. So this is under, is it letter A, grammatical, letter B, socio-cultural, letter C, discoursal, or letter D, strategic? So what is your answer for question number 14? Pakikomento ho. Lawak ng kasanayan na mapanatili ang komunikasyon or mabigyang lunas ang mga gap. Again, mabigyang lunas ang mga gap or imperfectong kaalaman natin sa wika. So, bali, ika-crash out na natin si letter C. 'Di ba? Alam nyo na kung ano yung kahulugan ni letter C.
Ito yung kakayahang bigyang interpretasyon yung mga napakinggang pangungusap. So si letter C agad yung una nating i-eliminate para mataas yung chance na makakatama ka sa tanong sa number 14. Okay, mabigyang lunas ang imperpektong kaalaman natin sa wika. This is letter D, delta ang tamang sagot. Again, this is under strategic competence. Mabigyang lunas ang mga gap or imperpektong kaalaman natin sa wika. Again, this is letter D, delta. Sige. Number 15, anong kakayahang komunikatibo ang may kakayahang umunawa at makabuo ng mga estruktura sa wika na sang-ayon sa tuntunin ng gramatika? Sa batayang ito, ipinakita ng isang tao ang kanyang kahusayan sa paglalapat ng tuntuning wika. Andyan na po yung clue. Is it letter A, linguistic competence? Letter B, social linguistic competence? Letter C, discourse competence? Or letter D, strategic competence? Diba? Alam nyo na kung ano yung discourse at saka strategic. So now we are down with two choices only. Is it letter A or letter B? Diba? Again, ito yung kakayahang umunawa at makabuo ng mga estruktura sa wika na sang-ayon sa tuntunin ng gramatika. Grammar. So this is under linguistic competence. Letter A, alpha ang tamang sagot. Okay? Sige, number 16. Isinasaalang-alang ng isang tao ang ugnayan ng mga nag-uusap, ang impormasyong pinag-uusapan at ang lugar ng kanilang pinag-uusapan. This is under, is it letter A, linguistic competence? Letter B, social linguistic competence? Letter C, discourse competence? Or letter D, strategic competence? So what is your answer for question number 16? Pakikomento ko. 'Di ba kung bata yung kausap mo, then dapat gagamit ka ng mga salita na madaling maunawaan ng isang bata. Iniaayon mo kung sino yung kausap mo. Iniaayon mo kung sino yung kausap mo. So this is under letter B, bravo, ang tamang sagot. Okay? Social linguistic competence. Sige, i-drill natin. Kapag sinabi nating linguistic competence, nakasaad dito ang ano yon? Kakayahang umunawa at makabuo ng mga estruktura na sang-ayon sa tuntunin ng gramatika. Again, kapag involve yung gramatika, that is under linguistic competence. Ang social linguistic competence naman is sinasaalang-alang ng isang tao ang ugnayan ng mga nag-uusap. Ang discourse competence naman, bigyan ng interpretasyon yung mga napakinggang pangungusap. Ang strategic competence naman, kakayahang mapanatili ang komunikasyon or mabigyang lunas ang mga imperpektong kaalaman natin sa wika. Okay. For this one, this is letter B, bravo. And before anything else, preparation is the key to success. Hindi ho pwedeng manifest kayo ng manifest tapos wala kayong ginawa. Walang preparation na ginawa. If you want to top the board exam, prepare like a top-notcher. Okay? Again, prepare like a top-notcher. Manalig, maniwala, samahan palagi ng sipag at syaga. Tiyak kayo ay magiging lisensyadong guro. Alright? So maraming salamat po at dalangin ko na sana ay may natutunan kayo sa ating live session ngayon. 'Di ba? Mabuti at naparito. Alright? So maraming salamat po. Okay. So may nagbabalik LPT. Okay. Si Sir Solomon naman, 35 out of 50. So ang taas na niyan, sir, sa papasimula pa lamang na mag-review. Again, maraming salamat po. At sa mga hindi pa naka-join sa ating exclusive review group, pwede pa po kayong humabol at mag-enroll. Ang 500 pesos nyo po hanggang final coaching na po yan, hanggang dulo na po yan. Okay, kung may mga trabaho naman kayo, huwag kong mag-alala sapagkat lahat ng sessions is recorded. Kaya pwede nyong balikan anytime kung saan na kayo available. Alright? So maraming salamat.